Brother Daniel, Brother Eli. Good evening. I hope you're good health always. Napakaganda ng mga aral mo sa sanglibutan. At isa na ako doon na nakasubaybay sa mga aral mo. Ngayon, mayroon lang akong konting clarification sa nabasa ko rin at sa mga aral mo. Ganito yon. Nung ang Diyos nakipagsalita sa kanyang mga anak doon sa Israel sa pamagitan ni Moses, may aral doon na hindi talaga yun siya ang Diyos. Yun sa papangitan ng mga anghel. Yun ay nakikita doon sa New Testament ata yun, na yung mga salita ng Diyos sa Old Testament sa pamagitan sa kay Moses, yun ay dinadala ng mga anghel. Sa makatuwid, hindi narinig talaga ang salita ng Diyos doon sa Old Testament. Ngayon, dito naman tayo sa New Testament, nang si Kristo ay binanyagan o nabaptized, mayroong tinig doon sa langit na, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sa makatuwid, siguro yung sumalita doon sa New Testament, anghel din yon. Yun ang gusto ko sanang mabigyan ng konting paliwanag sa mga aral mo, Brother Eli. At Alam mo kapatid na Eli, perfect yung question mo na yan. Gustong-gusto ko yan. Ibig sabihin talaga nag-iisip ka, no? Pero kapatid, papauna ko na sa'yo. Hindi anghel yung nagsalita sa Bagong Tipan. Yung salita na yon, narinig yon ng apat. Si Santiago, si Juan, saka si Pedro. Tatlo sila. At sa isang pagkakataon, narinig yon ni Juan Bautista. Nung bininyagan niya ang Panginoong Jesus. Ang sabi ni Pedro, talagang yung Ama ang nagsasalita ron, hindi anghel. Basahin natin ang 2 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 17. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian nang dumating sa Kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Maliwanag kapatid, ano? Basahin ko lang sa Cebuano. Para sa mga kapatid na Cebuano. Kay gidawat niya gikan sa Dios nga Amahan ang kadungganan ug himaya sa diha nga miabot kaniya ang usa ka tingog pinaagi sa halangdon nga himaya. Kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Ug hingbatian namo kini nga tingog gikan sa langit, sa didto kami uban kaniya sa bukid nga balaan. Sabi ni Pedro, narinig namin ang tinig na ito na mula sa langit. Hindi lang si Juan, si Pedro at saka si Santiago nakarinig. Kasi noong araw na tatlo sila ron narinig nila yun Pero bukod dun sa pangyayari na yon, na tatlo sila, mabuti, basahin muna natin yung Mateo 17, versikulo 1. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias.
Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasub sila at lubhang nangatakot. O kapatid, pag ang anghel ang nagsasalita, hindi nasusubasub ang tao. Nagsalita ang anghel kay Moises, hindi nasubasub si Moises. Nagsalita siya kay Gideon, hindi nasubasub si Gideon. Nagsalita siya kay Solomon, yung anghel, hindi nasubasub. Pero ito, yung tatlong apostol, nasubasub lahat. Narinig nila mula sa langit. Ang katunayang hindi ito salita ng anghel, kapatid, kasi yun ang punto ni kapatid na Eli. Hindi ito salita ng anghel. Uulitin ko sa iyo ang 17:5. Samantalang nagsasalita pa si Pedro, siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya inyong pakinggan. Yung phrase o yung sentence, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, walang pwedeng magsalita nun. Hindi pwedeng sabihin ng anghel yon. Ang ama lang ang may karapatang magsabi nun. Si San Pablo ang may sabi niyan. Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ayon, kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak? Wala nga siyang pinagsabihang anghel nun na ikaw ay aking anak sino nagsasalita? Di yung ama, at hindi niya yun sinabi kanino mang anghel. Kanino niya yun sinabi? Di kay Kristo. Kaya nung nagsabi siya, ito aking anak, siya mismo nagsasabi, hindi ang anghel. Nakita mo yon kapatid na Eli? Siya mismo nagsasabi noon, hindi ang anghel. You got the point? Nakuha ang point. Salamat. Maganda pa kasagot, Adele. Okay. So, na-solve. Salamat sa Diyos, kapatid. Sa Diyos ang kapurihan para sa bagay na yan. Kasi, hindi niya sasabihin, hindi pwedeng ang anghel ang magsabi nun Walang ibang magsasabi nun kundi ang ama. At walang ibang pinagsabihan nun kundi yung anak. Gusto mo, bibigyan pa kita ng isang talata. 5:4, 5 ng Hebreo. At sino man ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Yun, maliwanag, ano? Hindi nagmapuri si Kristo sa ganang kanyang sarili upang maging dakila siyang saserdote, kundi yaong sa kanya'y nagsabi, ikaw ay aking anak. Sino yun? Di ang ama. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Hindi yan pwedeng sabihin ng anghel. Ang magsasalita lang niya nung ama. Ama lang. At walang po pwedeng recipient niyan. Hindi yan sinabi kahit kaninong anghel. Kung hindi nga sinabi yan kahit kaninong anghel pa ang pagsabihin niya niyan. Hindi mangyayari yun. Kaya ama talaga yung narinig ni Pedro, ni Juan, at saka ni Santiago. At narinig din niya ni Juan Bautista. Lalabas, 2 Juan ang nakarinig Basahin natin ang isang talata ng Mateo 3, versikulo 17. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Nangyari yan sa bautismo ng Panginoon Kristo sa ilog ng Jordan. Nabuksan ng langit. Narito, sabi, basahin na nga natin 16, kapatid na Daniel.
At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." O, ama yang nagsasalita na yan. Yan ang sinabi ni Pablo na hindi niya sinabi yan kahit kaninong anghel. Isa lang ang pinagsabihan niya yan, yung kanyang bugtong na anak. At salamat sa iyo, kapatid na Eli, tuloy mo lang ang pakikinig. Huwag kang basta maniniwala, huwag kang basta tatanggap. Suriin mo lang ng suriin. Pagka may problema ka, sabihin mo lang, dumalo ka sa exposition and we are ready to help you. Samahan ka naman ng Panginoon. Salamat po, Brother Eli. Amen. Maraming salamat.